Sa loob ng 17 taon, ito ang perpektong pagpatay. Si Claire Morris, 32 taong gulang, isang nurse mula sa Aberdeen, ay namatay ng angkotsing kanyang sinasakyan ay bumagsak at nagliyab sa isang liblib na kalsada sa Scotland noong Mayo. 1974. Ang kanyang asawang si Malcolm Webster ay nakaligtas na halos walang galos. Sa libing, hinawakan ng kapatid ni Claire na si Peter ang kamay ni Malcolm habang sila ay umiiyak. Kumbinsido si Peter na sila ay magkasamang nagdadalamhati. Nawalan siya ng kanyang kapatid na babae. Nawalan si Malcolm ng kanyang asawa. O tila ganoon. Ang hindi alam ni Peter ay hawak niya ang kamay ng pumatay sa kanyang kapatid na babae. Si Malcolm John Webster ay ipinanganak noong ika-18 ng Abril, 1959 sa Usworth, London. Ang kanyang ama, si Alexander Webster, ay isang punong superintendent ng detective sa Metropolitan Police na namumuno sa Fraud Squad. Ang kanyang ina, si Odette Bitt, ay dating isang nurse. Mula sa labas, mukhang isang kagalang-galang na pamilya. Ngunit, mula pagkabata, nagpakita na si Malcolm ng mga mapagmalasakit na pag-ugali. Nagkukunwari siyang nahihimatay para sa atensyon. Nagpaputok siya ng apoy, kaya naman tinawag siyang pero ng mga nakakakilala sa kanya. Bilang isang teenager, sinabi niya sa mga tao na mayroon siyang cancer. Nag-iimbento siya ng mga sakit. Naghahanap ng simpatya at minamanipula ang mga nakapaligid sa kanya. Tumigil si Malcolm sa pag-aaral sa edad na 15 nang walang mga kwalifikasyon. Nagtrabaho siya ng paisa-isa. Nurse, tagagawa ng basura, driver at clerk sa opisina. Mayroon siyang paboritong sinasabi na marahil ay nagpapakita ng higit pa sa kanyang balak. Bakit ka pa magsusumikap kung may ibang maaaring gagawa nito para sa iyo? Noong 1989, sa edad na 30, nakakuha si Malcolm ng trabaho sa Tawam Hospital sa Abu Dhabi, na nagtatrabaho sa ward ng mga bata. Sa loob ng 6 na buwan, 3 batang wala pang 6 na taong gulang ang namatay dahil sa pagpalya ng puso habang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang pagpalya ng puso sa mga batang ganito kaliit ay lubhang hindi pangkaraniwan. Isang dating kasamahan, si Beth Brown, ang kalaunan ay nagsabi na natuklasan ng mga supervisor na si Webster ay nag-iiniksyon ng insulin sa kanyang sarili. Bumuo sila ng opinyon na pinatay niya ang mga bata gamit ang mga iniksyon ng insulin. Walang sapat na ebidensya para sa investigasyon ng pulisya. Sinasabing ginamit ng ama ni Malcolm ang kanyang impluwensya upang alisin ang kanyang anak sa Edith bago pa man maisampa ang anumang kaso. Walang aksyon na ginawa. Ang teorya ng ilang investigador, kalaunan ay ginamit ni Webster ang mga batang ito bilang mga ginyapig, sinusuri ang mga dosis para sa mga krimen sa hinaharap. Bumalik si Malcolm sa Vinny at noong 1971 habang nagtatrabaho sa Aberdeen Royal Infirmary ay nakilala niya si Claire Morris. Si Claire ay 32 taong gulang at isa ring nurse mula sa Old Meld sa Aberdeen. Ang unang impresyon ng kanyang kapatid na si Peter kay Malcolm ay tila masungit at makulit, matalino, kaaya-aya at mapagmalasakit. Nabighani si Claire sa kanya. Ngunit, naramdaman ng kanyang ina, si Betty, na may mali. Kakaiba ang tingin niya sa kanya. May kung anong bagay kay Malcolm Webster na hindi akma sa kanya. Noong ika-3 ng Setyembre 1973, ikinasal sina Malcolm at Claire. Halos agad-agad, nagsimulang lumala ang kalusugan ni Claire. Napagod siya. Hindi siya makapag-concentrate. Lubos siyang umasa kay Malcolm para sa kanyang pang-araw-araw na pangangalaga at kapakanan. Ang hindi alam ni Claire ay binibigyan siya ng kanyang asawa ng TSPAM,
isang benzodiazepine sedative. Isang araw bago siya namatay, sinabi ni Claire sa kanyang kaibigang si Leslie Roberts, "Hindi ako tama. Pagod ako at hindi ako makapag-concentrate." Ilang linggo bago iyon, si Malcolm ay nagsagawa ng tila isang pagsasanay. Minamaneho niya ang kanilang sasakyan sa isang kanal, sinusubukan kung ano ang magiging hitsura nito, kung ano ang magiging pakiramdam nito. Noong ika-27 ng Mayo 1974, 8 buwan lamang pagkatapos ng kanilang kasal, isinabuhay ni Malcolm ang kanyang plano. Ang lokasyon ay mula sa Orenho patungong Tarvers Road sa Mill of King Gudiborti, Abedinia. Isang liblib na bahagi ng kalsada, tahimik. Nakahiwalay. Binigyan ni Malcolm ng tamasipam si Claire. Hanggang sa mawalan ito ng malay. Nagmaneho siya papunta sa liblib na lugar na ito at ipinarada ang kotse. Malapit sa isang puno. Pagkatapos ay sinunog niya ang sasakyan. Nang si Claire ay nasa passenger seat pa rin. Isang pulis na hindi nakaduty ang sumalubong sa pinangyarihan at huminto upang tumulong. Sinabi ni Malcolm sa kanya na walang ibang tao sa Cots. Ulitin niya itong sinabi ng 2 beses. Tiniyak niya. Sa pulis na siya lang mag-isa. Sumabog ang kotse. Nasunog si Claire Morris hanggang sa mamatay. Dinala si Malcolm sa ospital. Isinagawa ang mga pagsusuri. Normal ang kanyang pulso. Normal ang kanyang tibok ng puso. Normal ang kanyang presyon ng dugo. Lahat ay normal para sa isang tao. Di umano ay nakaligtas sa isang kakilakilabot na aksidente. Nasisiyahan ang ospital na hindi siya nasugatan, ngunit sinabi ni Malcolm na nasugatan siya. Sa libing ni Claire, nagsuot siya ng neck brace. Tumayo siya sa tabi ni Peter, kapatid ni Claire, parehong lalaki, habang umaagos ang luha sa kanilang mga mukha. Mahigpit na hinawakan ni Peter ang kamay ni Malcolm. Kalaunan ay maaalala niya na pinipisil niya talaga ang kamay ko. Karamihan sa mga tao ay nakayuko at sumulyap ako sa kanya at siya ay puno ng luha. Tulad ko. At iyon ang nakakumbinsi sa akin hanggang 3 taon na ang nakalilipas na namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente. Sa katotohanan, hawak ko ang kamay ng pumatay sa kanya. Napansin ng investigasyon ng pulisya ang ilang kahina-hinalang elemento. Walang mga marka ng pagskid sa pinangyarihan. Walang pinsala sa pagbangga sa sasakyan. Mabagal ang takbo ng sasakyan. Sinabi ni Derek MacDonald, isang bombero na dumalaw sa pinangyarihan, naisip naming lahat na medyo nakakainis ito. Walang senyales ng karahasan. Papunta sa sasakyan. Hindi. Nangyayari ang paghinto, pagparada at pagsiklab ng apoy ng isang sasakyan. Mayroon ding mga alalahanin ang kaibigan ni Claire na si Leslie Roberts. Pumunta siya sa kubo ni na Malcolm at Claire kaagad pagkatapos ng pagbangga upang kunin ang ilan sa mga gamit ni Malcolm upang dalhin sa kanya sa ospital. Sa mesa, nakakita siya ng mga gamot na may epilepsy. Wala ni Claire o Malcolm ang may epilepsy. Naghihinala siya. Alam niyang may hindi tama. Sa libing, humagulgol si Malcolm at tila nagalit, ngunit hindi maalis ni Leslie ang pakiramdam na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Claire. Sinabi ni Leslie sa pulisya ang kanyang mga kinatatakutan. Pinaalis sila sa serbisyo. Isang opisyal ang nag-imbestiga sa kanyang libreng oras. May mga alalahanin siya. Hindi. Nakataka si Claire. Mabagal ang takbo ng sasakyan. Walang mga marka ng pagskid, ngunit idineklarang hindi sinasadya ang pagkamatay. Si Malcolm Webster ay nag-claim ng mahigit $200,000 mula sa mga polisiya ng siguro. Sa loob ng 6 na buwan, nagastos niya ang buong halaga. Bumili siya ng Land Rover Discovery. Bumili siya ng yete. Gumastos siya ng pera sa mga regalo para sa iba pang mga babaeng kanyang hinahanap. Ang perpektong pagpatay. O tila ganoon nga.
Noong 1976, nakilala ni Malcolm si Felicity Drum. Isa siyang oncology nurse mula sa Auckland, New Zealand. Nagkakilala sila sa Saudi Arabia kung saan pareho silang nagtatrabaho. Natagpuan niya itong maalalahanin at nakakaaliw. Noong ika-26 ng Abril 1977, ikinasal sila. Ginugol ang kanilang honeymoon sa Cook's Beach, sa Corandel Peninsula sa New Zealand. Noong unang gabi, pinagtimpla ni Malcolm si Felicity ng tsaa. Ang sumunod na nangyari ay hindi pangkaraniwan. Kalaunan ay nagpatotoo si Felicity na 36 oras bago ako muling nagising. Wala akong paliwanag para dito. Si Malcolm ay tungkol sa pagkontrol. May isa pang insidente noong honeymoon. Isang umaga, matapos bumili ng almusal si Malcolm, nakaranas si Felicity ng dobleng paningin at hindi maganda ang pakiramdam. Nakatulog siya ng 18 oras. Nagpatuloy ang paggamit ng droga sa buong kanilang pagsasama at sa buong pagbubuntis ni Felicity. Ang pagkain ay mailasang maasim at mapait. Nakaranas siya ng dobleng paningin. Pakiramdam niya ay lasing. Kailangan niya ng tulong para makalakad. Nagpakita ang mga pagsusuri sa dugo ng mga abnormalidad sa atay. Binibigyan ni Malcolm ng droga si Felicity sa buong kanilang pagsasama ng katawan na ikinasapanganib ng kanyang buhay at ng kapakanan ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang kanilang anak na si Edward ay isinilang noong Nobyembre 1978. Si Edward ay dumanas ng matinding eksema na gumaling sa loob ng ilang linggo matapos umalis si Malcolm sa pamilya. Pinaniniwala ang nalantad ang sanggol sa droga habang nasa sinapupunan. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon ng 3 sunog sa bahay. Noong Setyembre 1977, isang sunog sa kanilang kubo sa Line of Scotland. Noong Enero 1979, isang sunog sa isang ari-arian. Nabalak sana nilang bilhin sa Bayswater, Auckland. Isa na namang sunog sa bahay ng mga magulang ni Felicity sa Takapuna. Idinagdag ni Malcolm ang kanyang pangalan sa bank account ni Felicity. Halos lahat ng $140,000 ng New Zealand na naipon niya na humigit kumulang $80,000 ay nawala. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang cancer. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang mga problema sa puso. Pawang mga kasinungalingan. Kumuha rin siya ng mga polisiya ng insurance para sa buhay ni Felicity. 9 na magkakahiwalay na polisiya na nagkakahalaga ng humigit kumulang $750,000. Ang huling araw ng pagbabayad sa isang bahay na kanilang binibili sa Auckland ay noong ika-12 ng Pebrero, 1979. Si Malcolm ay gumagawa ng mga dahilan kung bakit hindi na ilipat ang kanyang pera mula sa Scotland para bayaran ito. Nang umagang iyon, magkasama silang nagmaneho papunta sa bangko. Si Malcolm ang nagmamaneho ng Honda Accord ni Felicity. Bigla niyang sinabi na may mali sa manibela. Lumihis ang sasakyan sa 2 linya ng motorway, bumilis sa 6 na pugi, at lumiko patungo sa isang poste ng kuryente. Hinawakan ni Felicity ang manibela. Nalaman niyang gumagana ito ng maayos. Nahulog ang sasakyan sa kanal. Agad na tumalon si Webster at binuksan ang boot. Sa loob ay may mga dyaryo at gasolina. Paulit-ulit niyang sinigawan si Felicity na manatili sa loob ng sasakyan. Tumanggi ang babae. Lumabas siya at tinawagan ang kanyang abogado para ihatid siya sa bangko. Inatake sa puso si Malcolm. Habang nasa ospital, nilinis niya ang kanilang pinagsamang bank account. Pagkalipas ng 1 linggo, nagkaroon ng pangalawang tangkang pagpatay. Sina Malcolm at Felicity ay naglakbay sa isang rural na lugar sa hilaga ng Auckland. Si Felicity ang nagmamaneho. Uminom siya mula sa isang bote ng tubig. Ang sumunod niyang naalala ay ang paggising niya sa upuan ng pasahero sa isang kagubatan nang tumunog ang kanyang telepono. Ang tawag na iyon ang nagligtas sa kanyang buhay. Nang bumalik si Malcolm sa sasakyan, galit na galit siya.
Anong ginagawa mo, gising ka? Tanong niya. Kalaunan ay natagpuan ng mga pulis ang gasolina, kahoy at mga pahayagan sa loob ng bota. Natuklasan ng ama ni Felistina si Edward, ang siyam na peking. Mga pulisiya ng siguro sa buhay ni Felicity. Nang kumprontahin ni Felicity si Malcolm tungkol sa pagtatangkang patayin siya, nakapangilabot ang kanyang tugon. Pumunta si Felicity sa istasyon ng pulisya ng Takapuna at nagbigay ng formal na pahayag. Kinumpirma ng pagsusuri sa buhok na siya ay nakadroga. Sa buong pagbubuntis niya, tumakas si Malcolm sa New Zealand bago pa man makapagsampa ng mga kaso. Dala niya ang mahigit $370,000 na pera ni Felicity kaya't naiwan. Si Malcolm na may $12 lamang sa kanyang bank account. Noong Hulyo 2000, 4 na warrant of arrest ang inilabas sa New Zealand para kay Malcolm Webster. 2 para sa arson, 1 para sa pagbibigay ng droga, 1 para sa pagpapahina ng isang biktima. Sinubukan ng pulisya ng New Zealand sa loob ng maraming taon na. Mahikayat ang pulisya ng Scotland na arestuhin siya. Sa una, sila hindi nagtagumpay. Bumalik si Malcolm Webster sa Scotland. Noong 2002, nagsimula siyang makipagrelasyon kay Christina Willis. Nakagawian niyang manghiram ng pera mula rito nang walang bayad. Sinunog niya ang hard drive ng computer sa hardy nito. Sinabi niya rito na may cancer siya. Hinikayat niya itong gumawa ng testamento sa pangalan nito at bigyan ito ng power of attorney. Walang ebidensya na sinubukan niyang patayin si Christina. Maihaka-haka na nakahanap siya ng mas mayamang target. Noong Disyembre 2005, nakilala ni Malcolm si Simone Banerjee. Siya ay isang 41 taong gulang na disease manager sa Oban. Si Simone ay mayaman sa sarili. Ang kanyang ama ay isang retiradong consultant surgeon na may trust fund. Nagmamay-ari siya ng bahay. Mayroon siyang $50,000 na shares. Nagmamay-ari siya ng 50% share sa isang 38 na ete sa karagatan. Sinabi ni Malcolm kay Simone na mayroon siyang terminal chronic lymphatic leukemia. Inaangkin niya na sumasailalim siya sa chemotherapy. Para makumbinsi ang kasinungalingan, inahit niya ang kanyang ulo. Binago ni Simone ang kanyang testamento, iniwan ang lahat kay Malcolm. Nagplano sila ng isang transatlantikong honeymoon sailing. Ang ruta ay magdadala sa kanila mula sa Canary Islands, patungong Caribbean sakay ng kanyang yate. Kalaunan ay naniwala ang pulisya na sinadya ni Malcolm ang isang aksidente sa bangka na nalunod. Matapos ang kanyang paghatol, natuklasan ni Simone na ang foil sa kanyang life jacket ay nabutas. Maayos naman ang mga life jacket ng lahat, anya. Wala akong duda na ang bangka ay ganoon talaga. Ang takbo. Noong tagsibo ng 2006, iniulat ng Oban Angling Club na nawawala ang $4,000. Si Malcolm Webster ang naging ingat-yaman. Ang imbestigasyon sa paglustay ay nagdala kay Malcolm sa atensyon ni Detective Inspector Charles Henry. Noong Hunyo 2006, may nangyari na magpapabago sa lahat. Si Jane Drum, kapatid ni Phyllis, ay isang eksperto sa karahasan sa tahanan. Dumalo siya sa isang komperensya ng pulisya sa Britanya. Kinausap niya ang mga opisyal tungkol sa kanyang pagkabigla ng matuklasan na ang kanyang kapatid na babae ay nasangkot sa isang aksidente sa kalsada. Isang aksidente na tila ganap na sumasalamin sa trahedya na pumatay sa unang asawa ni Malcolm Webster. 2 aksidente sa sasakyan na may pagitan na 11,000 milya. 5 taon ang pagitan, parehong pattern, iisang lalaki. Diretso na pumunta si Jane Drum sa isang punong superintendente at humingi ng aksyon. Binago ng pag-uusap na ito ang lahat. Noong 2007, hinalughog ng pulisya ang bahay ni Simone Bernardi. Nakumpiska nila ang isang ninakaw na laptop at isang walang lisensyang baril. Nalaman ng pulisya ang planong honeymoon ng transatlantic yacht.
Nabahala si Detective Inspector Charles Henry. Si Webster ay isang potensyal na serial killer at ito ang mainam na senaryo para sa kanya. Sinabi ni Henry na si Simon ay nasa lubos na panganib. Kumbinsido ako na siya ang susunod na biktima. Ang kanilang paglalayag sa mga internasyonal na katubigan ay talagang natakot sa amin. Noong Enero 2008, naglabas ang pulisya ng babala laban kay Osman kay Simon Banerjee. Isiniwalat ng babala na si Malcolm ay may asawa at anak na lalaki. Nang kumprontahin siya ni Simon, sinabi niya, namumuti siyang lubos. Natahimik siya ng napakatahimik. Sana wala ako sa silid. Hindi ko pa siya nakitang ganyan dati. Noong Marso 2008, inanunsyo ng pulisya na muli nilang sinusuri ang pagkamatay ni Claire Morris. Ang investigasyon ay tinawag na Operation Field. Ang tagumpay ay nagmula sa isang maliit na piraso ng tissue ng atay ng tsiyeg na napreserba sa paraffin wax pagkatapos ng postmortem noong 1974. Ang mga siyentipiko ay nakabuo ng isang makabagong pamamaraan ng dewaxing na hindi pa kailanman kailangan. Nakuha nila at nasubukan ang tissue na 14 na taong gulang na. Ang resulta ay nagpakita ng 72.4% na posibilidad na ang tamasipam ay naroroon sa atay ni Claire. Si Claire ay hindi kailanman niresetahan ng mazipam. Si Malcolm Webster ay may access dito bilang isang nurse sa Aberdeen Royal Infirmary. Ang nag-iisang ebidensyang ito ay nagpabago sa kaso. Ang investigasyon ay inihambing sa lokabe sa pagiging komplikado nito. Tumagal ito ng 5 taon. Mahigit 1,000 katao ang kinapanayam. Mahigit 1,200 ebidensya ang nakolekta. 90 search warrant ang ipinatupad. Dumating ang mga saksi mula sa 6 na bansa. Si Detective Chief Inspector Phil Chapman. At 5 kasamahan ay gumugol ng 1 buwan sa New Zealand. Tumulong ang AVA sa pag-interview sa mga expatriate. 11 saksi ang naglakbay mula New Zealand patungo sa Scotland para sa paglilitis. Ang paglilitis ay nagsimula noong ika-1 ng Pebrero 2011 sa mataas na hukuman ng hustisya sa Glasgow. Ito ay tatagal ng 16 na linggo, ang pinakamahabang paglilitis kriminal na may iisang akusado sa kasaysayan ng Scotland. Inabot ng 50 araw ang prosekusyon upang magpresenta ng ebidensya. Kinilala ng depensa na si Webster ay isang sinungaling, isang palaboy, isang magnanakaw at isang supot ng daga. Ngunit hindi isang mamamatay tao. Lumitaw ang mga pangunahing saksi. Nagpatotoo si Ian Hardy na nakita niya si Webster sa lugar ng pagbagsak 11 araw bago ang aksidente. Sinabi ng forensic investigator na si Andrew Wade. Ang una kong impresyon ay mukhang hindi tama. Napagpasyahan niya na ito ay sinasadyang pagsunog. Inilarawan ni Felicity ang 36 na oras na pagtulog ang pagkaing. Nakadroga ang pagkagising sa kagubatan dahil sa put ni Webster. Nagpatotoo si Peter Morris tungkol sa paghawak sa kamay ni Webster sa libing. Kapwa umiiyak. Sa katotohanan, sinabi niya, hawak ko ang kamay ng kanyang mamamatay tao. Noong ika-19 ng Mayo, 2011, ang hurado ay nag-usap ng wala pang 4 na oras. Nagkasala sa pagpatay kay Claire Morris. Nagkasala sa pagtatangkang patayin si Felicity Drum. Nagkasala sa pandaraya, pagnanakaw, panununog, pagbibigay ng droga. At tangkang bigami. Webster Show. Walang emosyon. Noong ika-5 ng Hulyo 2011, hinatulan ni Lord Bannatyne si Malcolm Webster ng habang-buhay na pagkakakulong na may minimum na 30 taon. Isa sa pinakamahabang sentensya ng pagkakakulong na ipinatao sa Scotland. Ito ay isang pagpatay na maituturing na walang awa, brutal at walang puso.
Sinabi ng hukom, ang motibo ay ang napakasamang motibo ng pinansyal na pakinabang. Wala kang ipinakitang anumang pagsisisi. Malinaw ang aking pananaw, isa kang malaking panganib sa mga kababaihan. Nagsalita si Peter Morris sa labas ng korte. Sa loob ng 17 taon, ito ang perpektong pagpatay. Nakalusot siya sa loob ng 17 taon dahil ginawa niya itong parang isang aksidente. Maraming beses na umapela si Webster. Lahat ng apela ay tinanggihan. Pagsapit ng Pebrero 2016 naubos na ang lahat ng legal na paraan. Kasalukuyan siyang nasa Defischutz, Lanarkshire. Iniulat na sinabi niya sa mga bilanggo na inaasahan niyang mamamatay sa bilangguan. Patuloy niyang pinapanatili ang kanyang kawalang kasalanan. Magiging karapat-dapat siya para sa parol sa 2041 kapag siya ay 82 taong gulang na. Nakipaglaban ang pamilya ni Claire na palitan ang kanyang lapida. At inalis ang anumang pagbanggit sa kanyang kasal. Kalaunan, sumang-ayon ang konseho. Si Webster ay pinagbawalan na ilibing sa tabi niya. Noong Disyembre 2019, namatay si Peter Morris. Sa edad na 56, walang sawang nangampanya siya para sa hustisya para sa kanyang kapatid. Si Malcolm Webster ay nanghuli ng mayayamang babae sa loob ng halos 3 dekada. Pinainom niya sila ng droga. Nagsunog, nagsagawa ng mga aksidente, lahat para sa pera. Nasuri siyang may narcissistic personality disorder. Tinawag siya ng isang police profiler na isang sociopath. Si Claire Morris ay 32 taong gulang nang siya ay namatay, isang nurse, isang anak na babae, isang kapatid na babae. Karapat-dapat siya sa mas higit pa kaysa sa 8 buwan ng pagsasama bago siya pinatay ng kanyang asawa. Para sa pera.